Hey guys, ito yung pinakamura at pinakamalalakas na smartphone ng 2024 sa around 10,000 to 20,000 na mga SRP at higit pa. Kahit alin sa mga smartphone na yan guys, pwede nyo yung gamitin as gaming phone. Tapos majority pa yan, solid na rin yung mga camera. Saka lilinawin ko lang guys, bakit daw walang mga Samsung, mga Oppo at mga Vivo na mga smartphone? Dahil yan daw yung mga magagandang smartphone sa mga hindi gamer dyan. Well guys, hindi naman porket sasabihin natin gaming phone, hindi na natin pwedeng gamitin as casual phone lang. Siyempre itong mga malalakas sa smartphone, pwede nyo rin gamitin na pang Facebook lang or pang YouTube lang. Dahil kung sakali mo maisipan nyo mag-gaming sa mga smartphone na yan nila Oppo sa kanila Samsung, sa mga around 10,000 na mga SRP, dun guys, dun kayo mabibigo compare sa mga smartphone nga na to. Pwede nyo siyang gamitin ng hindi gaming phone, pwede nyo rin pang gaming phone. Kumbaga guys, meron tayong option na pang casual use lang or pang gaming phone or pang camera phone. Compare naman sa ibang brand na pang YouTube lang talaga at pang Facebook lang. Dahil pagka nag-install na tayo na medyo mabibigat na games sa mga smartphone na yon, doon na natin makikita na hindi natin kaya mag-game sa mga ibang smartphone nila Oppo sa kanila Vivo or even kay Samsung. Kaya syempre doon na tayo sa mga smartphone na merong malakas sa processor. Ipang casual use man natin. At kung sakaling maisipan nyo mag-gaming, kaya pa rin ang smartphone nyo. Katulad nga itong si Poco X6 5G, pwede nyo gamitin pang Facebook lang. Pero at least kung sakaling nga maisipan nyo mag-games na mga high graphics na mga games, hindi kayo mapapaya sa smartphone na yan. Dating 15,000 guys yung kanyang SRP, pero madalas is nagsisale nga po siya, ng around 10,000. Kaysa naman dito kay Infinix Note 40 5G, ang ganda ng box niya. Naka Mobile Legends pa. Dahil sa may Mobile Legends lang naman siya malakas. Dahil masyadong mahina ang around 400k na ang Antutu score. Kung mag-game sa'yo na medyo mataas dito. Pero at least nga guys, ang panlaban ni Infinix Note 40 5G dyan is mas mataas yung kanyang storage. Dahil naka 512 po siya. Compare kay Poco, malakas nga siya sa games. Pero naka 256 lang. Compare kay Infinix, mahina man siya. Pero mataas naman yung storage. Linawin ko lang guys, para sa may 10,000 na presyo, napakalakas na ng Poco X6 5G. Tapos para sa 10,000 din na presyo, mahina naman si Infinix Note 40 5G. Ganun din si Tecno Camon 30 5G. Dahil same lang naman sila ng processor ng Infinix nga na yan. Mahina sila sa games. Para sa meron 10,000 na presyo. Kumbaga kung gaming ang focus nyo, syempre si Poco ang kunin nyo. Kung kailangan nyo naman guys ng mataas sa storage, si Infinix ang kunin nyo. Kung magandang camera naman, si Tecno ang kunin nyo. Special mention din pala guys kay Cherry Mobile Aqua GR. Para sa may 12,000 na kanyang SRP, mas malakas pa guys ang smartphone na to. Compare sa may Infinix Note 40 5G, saka sa may Tecno Camon 30 5G. Kung games ang priority nyo. Tapos saka AMOLED curved display pa siya. Yang si Cherry Mobile. Ang kaso lang guys, gano'n mo kaganda ang specs ng smartphone na to. Kaso marami na talagang may ayaw kay Cherry Mobile ngayon. Si Infinix Note 40 Pro, kung naalala nyo guys, dating 11K yung kanyang SRP, na naka-AMOLED curved display din. Ang kaso naka-Helio G99 Ultimate processor lang siya. Masyadong mahal para sa may 11K na SRP sa isang Helio G99 lang. Pero masyadong magandang design para sa may around 11,000. Kaya still guys, kung gaming ang hanap nyo, wag muna itong Infinix Note 40 Pro. Ang susunod na malakas na smartphone dyan guys, na actually sa pinaka-unique na smartphone din, is itong si Xiaomi Phone 1. Napakaganda guys ng kanyang design para sa akin. 15,000 guys yung kanyang SRP sa may 8128 na version. Naka-Dimensity 7300 na processor yan with 6.67 inches. AMOLED 120 Hz sa display. With 50 megapixel na main camera. Saka 16 megapixel na front selfie camera. At 5,000 mAh na battery. Siguro naiisip nyo guys, napaka-generic lang naman ang kanyang specs dyan. Yung si Xiaomi Phone 1. Ang kaso lang guys, mayroong maganda nga sa smartphone na to na pinaka-selling point niya para sa akin. Hindi lang dahil naka-modular siya. Dahil napaka-optimize at napaka-fluid ng kanyang nating OS dito. Napaka-smooth niyang gamitin at napaka-fluid nga ng kanyang UI. Ibang-iba kila Infinix at kila Tecno. Balance na balance lang yung kanyang specs para sa may ganitong presyo para sa akin. Sadya nabitin lang talaga yung kanyang storage dahil naka 128 lang. At di sana naka 256 na para medyo sakto na kung maglalagay tayo ng maraming games dito. Susunod kung di naman sa inyo mahalaga ang magandang UI, eto na guys yung mga smartphone ni Transsion. Malalakas sa smartphone, pero hindi nang ganun kagandahan ng mga UI. Pero at least malalakas nga siya, at mura din.
Ito na naman guys si Tecno Camon 30 Pro 5G. Madalas po siya nagsisale ngayon ng around 12,000 lang. At di ako magsasawa i-recommend sa inyo ang smartphone na yan. Dahil nga napakaganda ng kanyang specs. Maganda pa ang camera. At malakas niyang smartphone. Para sa napakamurang presyo niya. Isa to para sa akin sa merong almost perfect na specs para sa akin. Ngayong 2024. Maganda ang display niya. Malakas nga ang processor. At maganda rin ang camera. Siyempre alam niyo na ang kasunod ng smartphone na yan. Si GT20 Pro. Dahil magkasing lakas lang naman sila. Dahil kung medyo naboboring kayo sa may design ni Tecno, yan guys si Infinix. Naka-gaming po na forma yan. Meron pa siyang LED light sa may likod niya. Madalang nga lang siya mag-sale. Dahil nasa around 14,000 po siya mahigit pagka nga nagsisale sa may TikTok. Ito pa isang kapatid ni GT20 Pro at Camon 30 Pro. Si Infinix 040 5G. Magkasing lakas lang ang tatlong smartphone na yan. Magkakaiba lang sila ng design. Siyempre pati sa camera. Pinakamahal dyan guys si Infinix 040 5G. Dahil meron siyang 17,000 na SRP. At dahil ngayon sa may AMOLED curved display niya. Dahil nga naka-flat display lang. Itong dalawa. Kung ngayon naman guys na naka-AMOLED curved display. Pero gusto nyo ng mas magandang smartphone. Na mas maganda pa kay Tecno Camon 30 Pro 5G. Ito guys si Tecno Camon 30 Premier. Napaka-premium ng smartphone na yan. Ang kaso lang lagpas 20 yung kanyang SRP. Pero solid ang kanyang specs. Solid ang kanyang camera. At napakaganda rin ang build quality. Hindi talaga siya mumurahin. Balikan ko rin pala guys yung mga smartphone ng mga last year model na sa tingin ko sulit pa rin hanggang next year. Una itong si Poco X5 Pro 5G. Sulit din yan guys. Dahil naka Snapdragon 778G 5G ang processor. Siyempre panalo pa rin yung si Infinix 030 5G. Saka mas mura na nga siya. So meron 11K to 12K na presyo ngayon. Kasama din siyempre si Tecno Camon 20X Pro 5G. Malakas pa rin yan kahit luma na. Siyempre kasama na si Note 30 VIP. Huwag nyo rin kakalimutan guys si Narzo 50 Pro 5G. Infinix Zero Ultra at Infinix Zero 5G 2023. Okay pa din ang mga smartphone na yan. Dahil mga naka-same processor lang sila. Siyempre kasama rin si Poco F5 at F5 Pro. Dahil nga napakalalakas sa mga processor nila na optimize na rin sa mga mararaming games ngayon. Yan guys, kung sakaling mga gamit nyo pa ng mga lumang smartphone na yan at balak nyo bumili sa mga second hand, still sulit pa rin sila at napakamumura na nga rin ng mga presyo ngayon. Alam ko guys, marami pa kayong hinahanap ng mga smartphone dito sa ating list. Ang kaso lang guys, medyo hindi nga ako nakapag-review ng mga Chinese version ng mga smartphone. Hayaan nyo guys sa susunod na taon. Makikigulo na po ako at magre-review na ako ng mga Redmi K series, saka ang IQ ng mga model ng mga smartphone. Kaya make sure na nakasubscribe ka para makita nyo mga latest updates natin. Siyempre kung mayroong mga malalakas na smartphone sa mga ganyang presyo, siyempre hindi rin mawawala yung mga mahihinang mga smartphone naman sa mga ganyang presyo. At isasama ko na yan dito kung sakali mong pinag-iisipan yung bilhin yung mga smartphone na to. Unang-una dyan si Honor X9B. Masyadong mahina yan para sa may 17,000 na SRP niya na naka-Snapdragon 6 Gen 1 lang. Ganun din si Infinix Note 40 Pro Plus 5G. Masyado rin mahina yan para sa may 14,000 na presyo. Dahil halos kasing lakas lang yan guys. Ng Helio G99 sa may performance niya. Sadya napakaganda lang ng kanyang design. Saka ng kanyang camera. Saka itong si Realme 12 Plus 5G. 17,000 guys yung kanyang SRP. Pero kasing lakas lang siya guys ng Cherry Mobile Aqua GR na meron 12,000 na SRP. Pero kung mabibili nyo guys ng around 10,000 ng smartphone na yan, I think okay naman na yan. Pero kung sa may 17,000, negative yan para sa akin. Ganun din guys ang Redmi Note 13 Pro. Napakamahal niya para sa may kulang 15,000 na SRP para sa isang Helio G99 lang. Yan guys, ilan sa mga iiwasan nyo ng mga smartphone kung gaming po nang hahanap nyo. Isama ko na rin pala guys yung mga ilang tablet na sa tingin ko sulit pa rin bilhin ngayon at malalakas din sa mga gaming. Number 1 para sa akin din si Xiaomi Pad 6. Para sa may around 12,000 pagka naka-sale. I think napakasulit na yan. Dahil naka-Snapdragon 870 yan at meron pa siyang malaking display. Okay din si Redmi Pad Pro, saka ang Poco Pad. Dahil same tablet lang naman sila. Munti ko na palang makalimutan itong si Poco X6 Pro 5G na merong 17,000 din guys na SRP. Pero nga ngayon guys, madalas na rin po siya nagsisale ng around 12,000 lang sa may 8256 na version. Itong smartphone na to guys, is mas malakas dito sa lahat ng smartphone na yan. Bukod lang syempre dito kay F5 Pro 5G. Ito guys, itong smartphone na to is mas malakas po sa lahat na yan. Kaya kung sakali man guys na
Ayun ng smartphone transyon at kung talagang gaming performance ang hanap nyo, syempre ito ang pinakamaganda at pinakamurang makukuha natin sa pinakamalakas na ganitong klase ng presyo. Isa pang malakas sa smartphone yun guys, na medyo nagmumura na ngayong presyo, isa itong si Poco F6. Dating around 20,000 guys yung kanyang presyo nung unang labas niya. Pero ngayon is madalas na siya nagsisale ng around 15,000. Naka-Snapdragon 8S Gen 3 yan with 19 watts sa charger. Ang problema lang sa smartphone na to guys, is parang malakas po siya mag-init. Pero at least malakas talaga sa games. At ang isa sa pinakamalakas, at almost merong flagship specs, para sa may mid-range sa presyo lang, isa itong si Poco F6 Pro 5G. Nasa around 20,000 to guys mahigit. Masyadong mahal, pero napakaganda naman ng processor niya, na Snapdragon 8 Gen 2. Napakalakas na yan na guys, para sa may ganyang presyo. Siyempre halos lahat ng games is kaya na yan sa may sagad na graphics nila. Tapos meron din siyang 16GB, saka 1TB na version. Ang kaso lang masyadong mahal sa may SRP niya, nalagpas 30,000 ng SRP. Pero ngayon nga guys, is madalas siya mag-sale ng 25,000 lang mahigit. And yan guys, yung mga malalakas sa smartphone para sa akin ngayong taon, sa may around 10,000 to 20,000 ng mga SRP at mga higit pa. At kung sakali mang pipili ako sa mga smartphone na yan, nagagamitin ko as personal phone. Meron ako isang gusto dyan guys. Ang kaso nga lang medyo bitin pa rin ng specs para sa akin. At medyo hindi ako nagaganda sa kanyang design. At kaya naman guys, ito ang pinakamagandang smartphone para sa akin ng 2024 na gagamitin ko as personal phone. Pero syempre gagawin ko siya ng separate na video para ma-explain natin ng maigi at magawa na rin ng review. Ang smartphone na to guys, never ko pa po siya nagawa ng review, itong smartphone po na to. Kaya make sure nakasubscribe ka. At salamat din pala guys, dahil lumabot na po tayo ng 100k subscriber. At magpapag-giveaway po tayo. Check nyo na lang po yung pin comment sa may baba para malaman nyo kung paano sumali. Yun lang guys. Thanks for watching.